Hello, hello. So, yun guys, welcome back. Magandang hating gabi na pala sa inyo. So, last time, ito yung diagram natin last time, 'di ba? So, na-configure na natin 'yan. Itong mga firewall na 'to. Tapos na-testing na natin yung failover, 'di ba? So, 'di ba, dito yung local area network. Hindi pupunta siya ng internet. Dito muna siya dadaan, pag ganyan, sa active firewall. Tsaka dito sa core switch 1. Tapos pag nag-down tong link na to, bababaan ni core switch 1 yung kanyang priority. Si core switch 2 ang magiging primary. So, dito dadaan. Puntang internet. Okay, pag ito naman nag-down, di ba down to? So, pag ito naman nag-down, babalik kay core switch 1. Papunta naman dito. Ayun, syempre, pag nag-down naman tong, wait lang Pag nag-down naman tong kay core switch 1, itong link na to, syempre, ito na yung kanilang last resort, papunta rito. So, ngayon, ang problema kasi natin dito is isa lang yung internet natin or yung ISP. Isa lang. So, kahit okay itong lahat na to, paano kung itong ISP mismo ang nag-down? So, yun yung magiging problem natin. Syempre, mawawala na ng connection tong mga to. Kahit pa may mga failover tayo dito at saka redundancy. So, yung internet natin, isa lang, wala na. Lost connection na tayo sa internet. So ngayon, nag-add ako ng isa pang internet. Ito. Kunwari, ito na lang. Meron tayong globe, kung makikita nyo. Ito yung IP. Meron tayong PLGC. Ito yung IP. Then, connected sila sa mga switch nila. Ayan. Then, mapapansin nyo rin naman dito sa firewall, yung port 6 natin, ito yung ating wait lang. Yan, ayun yung ating 1 1 ito yung ating 1 2. Yan. So, kung mapapansin nyo sa firewall natin, sa port 6, ito na yung ating 1 1 wide area network. Ito wide area network 2. Tapos meron tayong IP address. Sa port 6, ito yung kanyang IP address. Sa port 7, ito yung kanyang IP address. Diba? So, kung mapapansin nyo, sa firewall 02, same din. Sa port 6, 100.100.1. Sa port 7, 200.200.1. So, mapapansin nyo, same lang sila. Kasi, itong active firewall, tsaka passive firewall, sync sila. Kumbaga, nakakonfigure sila as one. So, kung ano mang kinonfigure mo sa, kunwari, dito sa port 6, kinonfigure mo siya ng IP na ganito, automatic magiging same sila ng IP address. Yan yung epekto ng high availability na kinonfigure natin last time. So ngayon, kung mapapansin nyo, sa port 1, sa port 6 may 100.100.1, tapos ito yung kanilang gateway, diba? So ngayon, kung wala yung switch dyan, dalawa tong magiging link ng globe. Yan. So, hindi na tayo kasi makakapag-configure dito sa kabilang port ng, kunwari, 100.100.3 dito sa kabila. Kasi mag-overlap na yan sila. So, gumamit na lang tayo ng switch, which is, ganito rin naman minamanage ng mga ISP yung kanilang or ganito rin naman yung setup ng mga ISP. Meron silang switch. Yan, parang ang mangyari, diba? 1.1, kasi ang mangyayari kasi dito, diba, 1.1, tapos dito 1.1, ito. Yan. So, same IP sila, tapos dito, isa na lang yung link nila. Tapos ang IP 100.100.2. So, ibig sabihin, ang magagamit nating subnet dito is /30. So, dalawang IP address lang magiging available. Good for point to point. Parang point to point na kasi ang labas niyan. Ayun, parang point to point na. Okay, so same lang din naman yan dito sa port 7. Yan. Yan. So, ganyan. So, yun. Nakonfigure na natin yung mga IP address na yan. Tsaka itong itong mga port na to. Puntahan na natin yung firewall. So, punta tayo sa firewall. So, makikita nyo, ito yung port 6, 1.1, 100.100.1. Port 7, 200.200.200.1. And then, sa policy, yan, gumawa tayo ng policy. So, para makalabas yung itong HR papuntang internet. So, babaguhin pa natin to. So, ngayon, since
since dalawa na yung, meron na tayong multiple one interface, tsaka multiple ISP, ang gagamitin na natin dito is, gamit na tayo dito ng SD-WAN or Software Defined Wide Area Network para hindi na tayo gumamit ng static routing dito. So, ang gagawin na lang natin is SD-WAN, tapos i-member natin tong port 6 tsaka port 7 dun sa SD-WAN na interface. Okay, so ano lang to guys, sa disclaimer lang, hindi ako bihasa dito sa SD-WAN. Parang ngayon ko lang to natutunan na. Ngayon lang ako nagka-idea rito. So, ngayon configure na natin tayo ng saan yun? Network and then SD-WAN. So, ito SD-WAN. So, na-create ko na to before kasi nag-testing na rin ako para pag ni-record ko to is ma-minimize yung yung kunwari, yung troubleshooting, ganun, para hindi nakakainip pag pinanood nyo. So ito, gumawa na ako ng SD-WAN. Ayan yung name, SD-WAN, and then add tayo ng SD-WAN members. So piliin lang natin yung interface, which is yung nawawala yung port 6. Okay, kasi kailangan nakabind kasi dito port 6 nakabind siya rito sa policy. So delete muna natin yung policy, then punta ulit tayo doon, network sa SD-WAN, new member, port 6, and then yung gateway ng port 6. So port 6, ang gateway niya is 100.100.2, diba? 100.100.100.2. Yung priority niya 1, kasi ang gagawin natin dito is ganoon pa rin. Ito yung magiging primary ruta nila pa internet, and then pag nag-down to, lilipat sila dito sa port 7 papunta dyan. And pag nag-down naman to, itong active firewall magiging passive na, itong si passive firewall magiging active. Tapos ganoon rin, orange yung primary, pag nag-down, yung backup yung green. Ganun yung gusto natin mangyari ngayon. Punta natin yung ulit. Sorry. Puro click kasi kaagad eh. So, new member tayo ulit. Piliin natin yung port 6. Yung SD-WAN zone, yung ginawa natin, SD-WAN. Tapos yung gateway. Tapos yung priority niya, 1 lang din. So, yan na. Sa SD-WAN na interface natin, meron nang naka-member na port 6. Ito yun, port 6. So, next si port 7. New member, port 7, SD-WAN link, SD-WAN zone, tapos yung gateway ni port 7, ito, diba 200.200.1 siya. Ito yung kanyang magiging gateway. 200.200.2. So, 200.200.200.2. Tapos ang gagawin natin priority niya siguro 10. Yan, para ang mas i-prioritize is itong port 6. Ito yung ipa-prioritize. So lahat ng traffic dito lalabas sa port 6. Then gawa tayo ng wait lang. Puntahan natin sa HR. Check natin, dapat wala pa siyang internet eh. Ping tayo, yung continuous. So yan, wala pa tayong, hindi pa siya makapunta ng internet. Kasi kulang pa yung ginagawa natin dito eh. So gagawa tayo rito ng SD-WAN rules. Create new. Siguro SD-WAN. Yan na lang, SD-WAN rules. Source all, destination all. Tapos yung strategy natin kung paano pipiliin yung interface is manual. Mamanualin natin. So, i-assign natin dito. So, syempre, priority, port 6. Ang secondary natin is PLDT, port 7. Yan. Tapos yung zone, yung ginawa natin kanina na SD-WAN, kung saan naka-member, ito, si port 6, tsaka si port 7. Then, okay mo lang. So, wala pa rin. Syempre, kailangan natin dito ng policy. Kailangan patagusin natin yung traffic. Allow internet from
syempre sa LAN, outgoing interface is SD1. And then traffic, traffic tuloy. Source all, destination all, service all, not, etc. Okay. So, nakagawa na tayo ng rules. Okay, so, mapapansin nyo, nakakatapos na yung HRPC, dapat HRP. Yung HRPC sa internet. Wait lang, may double check natin yung SD1 natin. SD1. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung download tsaka yung upload, nandito sa port 6. Kasi dito sa port 6 dumadaan yung traffic na to. Then, so, kung mapapansin nyo rin, sa SD1 rules na ginawa namin kanina, may check. Ito yung sinelect na port para dun lalabas yung traffic sa port 6, which is ito, port 6. Pupunta siya dyan, diba? So ngayon, try natin mag-trace route dito. Tracer -d, saan siya lumabas? Syempre 66 dito, tapos papunta siyang 100.100.3, ayun o, 100.100.2. Ito. Mark natin. Ito, 100.100.2. Diba? So, yung traffic ng HR, nasa baba kasi HR, dito tumagos sa core switch 1, kung saan nakakonfigure yung 1.66, diba? Mapapansin nyo. 1.66. Tapos, papunta rito sa 100.3. Tapos lumabas siya rito sa, dito siya pumunta 100.100.2, diba? So, nagawa na natin yung gusto natin mangyari. Dito natin napalabas sa port 6. Ngayon, try natin i-down to itong port 6. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, ping tayo ng tuloy-tuloy. Suspend natin yung link. So, hintayin lang natin. So, tuloy-tuloy. Ewan ko kung bakit walang timeout. Okay. Sige. Check natin yung SD1. SD1. Wait lang natin. Yun, nagkakaroon na ng traffic dito sa port 7. Yan na, nagkakaroon na. Wait lang natin ulit. So, yan. Kung mapapansin nyo, kanina, ito yung naka-check, di ba? Yung port 6. Ngayon, ito ng port 7. Ha? Ayan ang port 7, ang napiling interface. So, ibig sabihin, dito na siya lumalabas. Dito na lumalabas yung traffic sa port 7. Papuntang 200.200.2. So, ngayon, check natin kung doon talaga pumupunta. Trace. So, ayun, kung makikita nyo, ito, mark natin. 200.200.2. So, ibig sabihin, dito na pumunta. 200.200.2. Ha? So, ang galing. Kusang lumilipat. Pero wala tayong ginawang static routing dyan. May ginawa pala akong static route dyan. Ito yung static route. Pero, yung interface, ito na. Yung SD1 na. Kumbaga, hindi na tayo mag-configure ng pagkarami-raming static route dito. So, isang linya na lang ng command or isang entry na lang ng rules ang ilalagay natin rito, di ba? So, tipid sa CPU tsaka sa resources na itong firewall. Tapos isang static route, syempre papasok yan sa internal. So, yun, kung makikita nyo, down na yung ating port 6. Yung total, yung mga traffic na dito na sa port 7. Ayan o. Galing, di ba? Tapos yan na, naka-check na yung port 7. Then, pero kung mapapansin nyo, sa HA natin, si Firewall 01, ito, siya pa rin yung primary natin. So, ngayon, pag itong green, ay itong port 7 nag-down. Yan, nag-down. Dapat,
itong si passive firewall ang magte-take over. Tapos dito ulit sa port sa 100.100.2 lalabas yung gate, yung traffic. Okay, check natin. So nakaya na tayo, firewall 0, refresh natin. Boom! Lumipat to, may firewall 02 na tayo. So firewall 02 ngayon ang ating primary. Okay, so punta tayo ng network SD1. So, kung mapapansin nyo, buhay yung port 6 natin dito. Kasi ang mangyayari, dito lalabas yung, di ba, local area network, papunta dito, tapos papunta na yan dito. Pink. Yan, paganyan na yan. Local area network, papunta dito kay 66, kasi kay VLAN 60, ay, kay VLAN 10 tayo nagte-testing eh. Papunta dito, kay firewall, kay passive firewall na naging active, and then port 6, bakit ano, yan, pag ganyan, kaya pala walang ano, dapat port 6, yan, so yan, so testing natin ulit. So kanina naka 200.200.2 siya, dito yun sa kabila, ay dito. So ping tayo ulit. Kaya piping pa rin yung internet. Trace. Yun o. Mapapansin nyo, kay 66 siya dumaan. Ito. 66 dito, kay core switch 1. Tapos, syempre wala na siyang dadaanan dito eh. Tsaka ito, passive na to. So hindi na siya makakapag-forward ng traffic dito. I-drop na yan dito ni firewall. Ito na, dito na siya magpapasa. So since same sila ng IP address, ang makikita natin is 192.168.100.3 papuntang port palabas ng port 6 papuntang globe 100.100.100.2. Ayun o, mark natin. Ayun o, galing diba? So since dito na lumalabas, check natin yung ano natin. Ayan o, nagsa kanya yung traffic diba? I-down natin to, link na to, suspend natin. And then ping tayo ulit, may ping pa rin. Tapos trace route tayo, okay, 66 pa rin siya syempre. And then nakikita nyo yung pangatlo 200.200.2. So local area network dito 66, then 100.3, and then syempre down na to, ito 200.200.2. Sige, ngayon check naman natin yung ano, FortiGate. Sa SD1 na yan, member, ayan, makita nyo yung globe natin na port 6 down na. Tapos yung rules, makikita nyo, kanina ito yung naka-check or naka-up. Ito naman ngayon yung port 7 ang naka-check. So, punta tayo yung zones ulit, check natin. Ayan na, wala nang traffic dito kay, ano, kay globe or port 6. So, kay port 7 na siya, dumadaan. Dito, ang galing, di ba? So, yun yung, tawag dito, purpose ng SD1, software defined wide area network. Parang pag meron kayong mga multiple WAN interface or multiple ISP, ginugroup nyo na lang siya, and then yung SD1 na yung bahala kung paano mag-fail over yung traffic dun sa ibang link. Tsaka depende sa ano, sa kinonfig nyo rin. Kasi dito sa kinonfig ko, ang kinonfig ko is manual. Yung strategy natin, strategy for how outgoing interface will be chosen. So, ang ginawa natin is manual. Parang finorce natin na yung mga traffic is dito muna lalabas sa port 6 dito. And then pag nag-down yung port 6, which is ito, pag nag-down tong mga to, port 6, dito na sila lulusot sa port 7. So, ganun yung ginawa natin. So, meron pa rito mga choices. Ito, best quality. Ito yung, halimbawa, yung globe. Yung globe nyo is, sabihin natin, maganda yung quality, mataas, maganda yung performance, walang masyadong latency. Ayun yung gagamitin niya, yung globe. Or kung yung PLDT, ang maganda yung quality, walang masyadong latency, walang masyadong packet loss, ito yung pipiliin niya, PLDT. So on and so forth. Ito, kasi hindi pa ako masyadong ano rito eh. Hindi ko pa ito masyadong gamay. So nandito pa lang ako sa manual. So next video, ang gagawin ko naman is ito, best quality. Okay? Tapos,
magbe-base ngayon yung traffic, ito, yung traffic na to, magbe-base sila, yung failover, magbe-base sila sa dito, sa packet loss, sa latency, tsaka sa jitter. Ito yung dito dumadaan yung traffic pag ganyan. I-monitor natin tong link na to. I-monitor natin tong link na to. Itong port 6. Ngayon, pag tumaas yung latency, hindi siya nag-down halimbawa, hindi siya nag-down. Pero kung minomonitor natin to, minomonitor natin yung latency, tapos yung quality ng link na to. Ngayon, pag na-reach niya yung service level agreement na yon, ang gagawin ni SD1, pipiliin niya yung may pinaka-best quality na interface, which is itong port 7. Kasi ito, nag-low quality na diba? Pero hindi siya nag-down Hindi natin siya ila-down. Low quality lang yung kanyang link. Kasi ito, yung port 7, yung magiging, second option or best quality option para mapatagos yung traffic dito sa local area network palabas sa internet. So yun, dun tayo magbe-base dito sa performance SLAs or performance service level agreement. So diyan tayo diyan tayo magbe-base next time. Tapos gagamit tayo ng Alpine Linux. Dito natin kakabit yan sa gitna. Tapos dito Alpine Linux. Kasi itong Alpine Linux ang gagamitin natin para sa latency delay. Dito tayo magko-configure ng kunwari, piping tayo. So yan, nandito yan, di ba? Nagpiping tayo. Ang gagawin natin dito sa Alpine, ko-configure natin yung delay ng, kunwari, delay siya ng 1000 ms. So mapapansin natin dito, magbabago tong na to, yung latency na to. Imbes na 22, 25, magiging 1000 ms to. So pag naging 1000 ms tong link na to dito, dito, yan, madidetect yan ni SD1, and then magpe-fail over siya dito sa port 7 automatically. So ganun ang gagawin natin next time. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo.